So what's up mga otis? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, wala po tayo sa Hollywood. Pero kung mapapansin nyo naman, yung background natin, parang nasa Hollywood na rin tayo. Kasi kasama natin yung mga celebrity dito. Kaya kasama natin si Sir JP at Sir Jeff. Sir, paalisin pala matatagpuan itong Urban Beta Farm. 37 Simon Street, Laloma, Quezon City. Paano mga otis? Kapanapan na big yung mga masasaksihan natin dito. Pasukin na natin to bago pa pasukin ng iba. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Meron tayong available na feeds at syempre talisa and banana extract sa Shopee at Lazada natin. Check out na! Welcome mga otits dito sa breeding area natin. Grabe mga otits, kung kanina nasabi kong Hollywood, wala man nga tayo sa Hollywood. Eh parang nasa Thailand naman tayo. Grabe pala tong sobrang dami mong isda, otit. Opo, marami. Grabe, punta nga tayo dito, otit. Dito sa area na to, ito yung mga grow out tanks natin. May iba-iba tayong mga lines na kinicarry like Super Red, Pinchong Yellow Poise, mga neons na cross sa mga corn and mga pinchong natin, at saka mga corn line, mga multicolors. Tuwing kailan kayo nag-aano dyan, sir? Naglalagay ng mga preno para i-grow out? Usually, it takes once na free swimming na yung mga fry, saka natin sila ililipat sa area na to. Itong tank na to, makikita nyo yung mga Super Red natin. Ayan, 1 month old, nagkukulay na sila. Ayan. Ito yung sample namin ng mga neons na nakakross sa corn line na mga multicolors. So ito, 1 month lang din to? 1 month. May other varieties din kami ng mga red-based na FCCP from Pinchong din na 1 month old din. So lahat halos ng beta mo, sir, quality import? Yes. Pinipili namin yung mga best na mga lines para marami silang mapagpilian ng mga magaganda. Dahil meron tayong mga buyers na naghahanap ng mga makukulay na mga betas, nag-mass breeding kami dito ng puro corn line na mga multicolors. Mga selo pa sila. Nasa molting stage pa lang. May mga pets talaga na ang sarap titig-titigan at ginagawa nating stress reliever. Isa sa mga popular na isda ang betta fish dahil sa matitingkad at iba't iba nitong kulay. Meron din silang labyrinth organ na kung saan kaya nilang huminga sa surface ng water at hindi na nila kailangan ng air pump o aerator. Kaya ang bida natin ngayon ay nag-alaga ng makukulay na betta, hindi lang isa o dalawa, kundi libo-libo. Kaya ang dating hobby niya lang noon, ngayon ay kanya ng negosyo. Grabe, no? Siksik, liglig, umaapaw yung grow out mo. Daming isda, grabe mga otis. Ilang months yung tinatagal ng mga beta dito sa grow out nila? Nagtatagal sila ng 2 to 3 months dito sa grow out tanks, and then diretso na sila sa jarring after. Ano yun? Paano yung feeding naman natin nun? Ilang beses sila pinapakain pag mga ganito pa kaliliit? Usually 1 to 3 times a day sila kumakain. Bali, pero kapag may mga moinas, yun yung pinakain natin. Naglalast naman yung food nila dyan for 1 to 2 days. Kasi may mga natitira-tira pa. Yes. Lumalangoy-langoy na moina, ano? Tapos, ayan, grabe. Puro multicolor rin nandito. Ito naman, sobrang hirap pakulayan, no? Sobrang hirap. Depende sa linya talaga nila. Kapag yung genes is nandun sa isda, may mga time naman na maliliit pa lang kumukulay. Sa ganito karaming isda, Odin, malamang sobrang tagal mo na audit sa pagbibeta. Ilang years ka na audit nagbibeta? Wala pang taon. Actually, kakabalik ko pa lang 4 months ago. Bali, itong setup na to, kababalik lang ulit? Yes. Tapos ganito na kadami? Mabilis kasi ako kumilos pagdating sa mga businesses. Ini-execute mo agad? Ini-execute? Pagka naisip mo na, execute na agad? Correct. Ako si JP. Nag-start ako magbeta noong 2020 dahil din sa kaibigan ko na nag-aya sa akin na bumili ng mga betas. Nung nag-start kami, puro shows lang ang pinupunta namin. Hindi pa kami nagbe-breed. Then later on, nag-start ako sa mga 5 betas lang, imports, ganyan. And then hanggang dumami na lang. Kasi nga medyo mahilig akong bumili ng mga gamit, hindi ko mapigilan. Hanggang after 2 weeks, meron na akong nasa 500 mahigit na mga betas. All males, kasi nga hindi pa tayo nag-breed. Sa totoo, kakabalik ko lang din sa beta 4 months ago kasi
For like a year, medyo nag-quit tayo sa beta for some reasons na hindi masaya. Kasi yung 500 na betas mahigit na yon, namatay yon pagka uwi ko from vacation. Hindi naman tayo nawala ng interest sa pagbebeta. Swerte rin na may mga tropa ako na pinag-iwanan ko ng mga natirang mga corn lines ko noong time na yon. Sila yung nagpabalik sa akin kasi after a year, nagulat ako yung mga betas na iniwan ko sa kanila. May mga fries na, may mga anak na nagsisikulay na din. Kaya bigla ulit ako na humaling para bumalik sa pagbebeta. Kay Jeff, hindi ako nagbalik sa beta. Tara Jeff, pakilala kita. Ano naalala mo ng gabi yun? Nag-inquire Tapos, ano naalala mo? kung magkano ito. Tapos, Hindi pa kayo magkakilala nun? alam ko, tinanong ko yung location niya eh. Tinanong location. Tapos nung sinabi niya yun, dyan lang pala yung ano mo, edi hatid ko na lang. Kapit-bahay lang pala. Alam ko, umaga ko na yata dinala yun. Umaga. Mga 7, 8 a.m. Pero- Sabi ko, bago ako pumasok, daan ko dyan. Pero madaling araw nag-chat ka sa kanya. Anong oras yun? 1 a.m. Yung ano? Alam ko, di ba? Tapos mo ano ba sabihin Ano yung dinideliver mo? Ilang piraso? Ilang piraso ng water lettuce? Mga Marami 12. yan. May get 20. Or mga 20. Wholesale price. Hindi, binibenta ko siya per piraso kasi may sizes yun eh. Small, medium, tsaka large. Magkano benta mo nun? 10 pesos yung ganito, 5 pesos, tsaka 3 pesos yung maliit. Panalo pala, no? Ito yung mga sorority tanks natin. Sama-sama yung mga females. Sila yung mga nilagay dyan after mag-jarring. Napili yung mga males natin. So, after 3 months ba nagja-jarring kayo Yes. dito sa Beta Museum? Yes, 2 to 3 months jarring na sila. Pinipili na isa-isa. Bali ilan lahat otit ng beta mo dito, all in all, otit sa farm mo? Sama-sama lahat, more than 2,000. Pero hindi pa kasama yung mga nasa grow-out tanks. Hindi pa kasama nasa grow out? Hindi. Bali yung mga naka-jar lang, tapos Yung mga nasa harapan. Ito pala yung sample na beta natin. Na yellow koi. Mapapansin nyo, makapal yung pagkadilaw ng scaling niya. Ayan. Dito sa Beta Museum, pinimake sure namin na lahat ng betas ay galing sa mga top breeders na mga magagandang mga linya. Sobrang daming isda dito mga otits. Pati galon, pinaglagyan na. Ito, na mekos-mekos na ni Tito. Yan, grabe. So, hindi lang galon yung pinaglagyan mga tito sa sobrang daming isda dito. Pati doon may bathtub na. Aba naku, social pala mga female beta dito sa Beta Museum dahil naka-bathtub pa. At bukod sa mga beta na female na nakita nyo kanina, at ngayon dito naman sa Eskinita, sila naman ay pinapakulay na. At pag pwede na nga ang kanilang mga kulay, ay lalagay naman sila sa mga malalaking lagayan para naman sila ay maglakihan. At after ilang months na paghihintay, ito na nga ang finished product ng mga female beta fish na pwede nang i-out sa market ni Otits. Bali, ang rule ko dito is quality control, tapos tinitingnan ko yung mga betang may mga sakit. Tapos inihiwalay ko yung mga quality, tapos yung mga kal. For breeding, siya rin yung nagsiseparate ng mga gagamitin naming materyales. Siya yung pumipili, nagbubusisi para yung mga best quality betas yung mabibreed namin. Maraming ang breeders na nagugulat kung bakit most of the time nasa 100% ang success rate ng breedings namin. Isa yung sa mga usual na ginagawa namin is yung paglalagay ng banana leaf sa mga breeding tanks. At saka also naghahalo din kami ng onting luyang dilaw, yung extract nun, para mabilis mo ma-identify yung mga eggs na meron na. Kasi kumukulay yung mga eggs na parang yellowish kapag may hinalo kang luyang dilaw doon sa water mo. Dati kasi hindi namin alam kung paano gamutin yung mga betas, kaya isa sa mga malaking challenge na naranasan namin. Sa feeding naman, yung pag may shortage tayo ng moina, kaya sa tingin namin in the future, dapat meron na rin kaming sariling parang dito, palakihan ng mga moina. May production na rin May kayo. production ng mga moina. Bali yung nandito otit sa rack na to, ano yung mga nandito otit?
May mga super red tayo, yellow kois, multicolors, mga double tails na multicolors. May mga neon ka rin, no? Neon green. Neon green, may mga orange. So ito ay mga junior size na betta fish. Yes, sir. So bali ito mga pang-out na to lahat. Yung nandito. Bali yung mga ganito otit, magkano nagre-range yung mga beta mo na nandito? Yung mga betas natin nag-range yan ng 150 to 5,000 pesos each. Meron kang pangmasang presyuhan, meron ka rin otit na nag-average ng 5,000 pesos. Yes. So may mga viewers tayo otit na bago pa lang sa hobby natin. At syempre magiging breeder din balang araw. So bakit otit umabot ng 5K yung beta mo? Kasi may mga breeders tayo na binili from abroad na syempre mahal din natin nakuha, like umabot ng 12K ang isang beta sa kanila. Syempre binibenta din natin ng medyo mas mataas naman ng onte pero affordable pa rin. So otit, porket mahal yung binili mong breeder, bali mahal mo rin siya ibebenta, ganon? Hindi naman otits. Nagbe-base din tayo sa genes and bloodline nila. Syempre gusto natin pag nag-breed tayo ng betas, stable na yung line, wala na yung mga masyadong throwbacks and mga culls. Yung mga breeders din natin, gumagastos din ng malaki para makabili nga ng magandang breeder at may out nga sa market yung mga quality ng otit. Malaking factor din kasi yung pagpapakain natin, lalo na yung sa Moyna. Isang kutsara lang yan, nasa 50 pesos na. Syempre gusto natin yung breeders natin, magre-release sila ng stable na line. Kasi kung puro culls yan, parang nasayang yung effort natin sa pag-breed at saka pagpapakain sa mga betas natin. Manonotice din yun na yung mga Wesleytan natin na super red, halos silang white, wala silang white tips sa mga ventrals nila. Isa yan sa mga signs na magaganda yung mga breeders na gamit natin. No, trivia lang mga otits. Si Wesleytan, isang sikat na breeder yan sa Malaysia. At parang ganito rin, otit, yung mga ginagamit ng ano. No? True, mga ganitong bottles. Ito rin, no? So, ayun nga mga otits, syempre dapat maintindihan din natin yung mga breeder dahil yan yung mga yan sa pakain pa nga lang gumagastos na. Diba? Kumbaga, bibili nyo na lang, maganda na siya. Alam nyo po, sobrang hirap magpaganda lalo ng mga multicolor na beta. Ayan, katulad nito, ito, yung mga nandito sa likod natin. Yung mga multicolor dito. Cellophane pa. So, ito mahirap pakulayan ng mga multicolor na beta otit, di ba? Siyempre, yun nga, gumagastos din yung breeders ng mga, tulad natin, ng mga pagkain para mabilis, mapalaki yung mga isda at may out agad sa market. Siyempre, masakit din sa bulsa, unang-una. Siyempre, sa kalooban din kasi hindi lahat kukulay. So, ano bang naging storya na itong multicolor na beta natin, Otit? Okay, nung una, bumili kami from corn ng 40 pairs. Rumekta kayo sa source? Yes, from Thailand yun. Kumuha kami ng 40 pairs and then breed namin lahat. Pero kasi nasa 10 to 20% lang ang kumulate. Ganon malaki yung malaki investment natin pero syempre mababa yung balik. So para maging maayos yung production natin, maging maganda yung production natin, anong ginawa mo? Yung mga anak natin na napili natin na magaganda yung coloration, binabalik natin yan sa parents nila. Para pumuro? Para pumuro. May mga sample na ba tayo? Meron. Good enough naman, nakapag-breed kami. Ang nirelease nila is 90% nagkulay lahat. Bali konti lang ang tapon. Oo, halos konti lang yung tapon. Konti ang tapon, lahat pwedeng i-out. 2.5 months pa lang makikita nyo na yung coloration. Pwede natin ito. Tara. Sa water change, hindi namin yan masyado ginagawa as much as possible. Kasi malaking tulong na naglalagay kami ng snails, mga floating plants, tsaka most especially yung mga probiotics. Nakakatulong yan sa mga isda natin. Kaya yung mga microorganisms, yan yung nagtatanggal ng ammonia sa water, naglilimit. Kaya halos talaga wala kaming water change. Inaabot yan usually ng 1 month to 3 months, wala pa rin kaming water changes. Yung mga beta na nandito, dito. Okay, aside from mga corn natin, mga giants na corn din, meron tayong buhong and pinchong. Pag sinabing pinchong, ano yung kulay na natin? Usually, ang pinchong nakilala sila sa mga yellow kois nila, yung mga red base nila, tsaka yung mga FCCP. Parang ano rin siya, parang corn din, yellow base.
Yes, yellow base. Minsan, ang akala natin tayo ang nag-aalaga pero tayo pala ang inaalagaan ng ating mga beta. Dahil sa ating pag-aalaga ay ang lungkot napapalitan ng saya at pansamantalang nakakalimutan ang ating mga problema. Sa simpleng paglangoy ng ating mga beta para tayong bumabalik sa ating mga pagkabata. Kaya ano pang hinihintay nyo mga otits, i-message nyo na rin ang Beta Museum kung gusto nyong mag-alaga. Well, since day one, kaya nga The Beta Museum yung pangalan niyan. Mula nung simula, gusto talaga namin na makollect lahat ng strains ng mga betas. Also, in the future, pagpalain sana tayo, makapag-open kami ng legit na museums where makaka-visit yung mga bata at saka mga adults of all ages na makapunta dun sa museum para ma-educate sila kung paano yung proper na pag-aalaga, proper water conditioning, tsaka kung ano yung mga pwedeng tank mates sa mga betas natin. Yan yung plan namin in the future. But hindi ka pa nag-quit? Hindi mo naramdaman mag-quit? Wala nung nagsimula ka? Hindi, nanghihinayang ako dun sa mga natira. Kasi, ang inisip ko naman nun, ikaw. Magagandang line. Hindi, dahil naisip ko siya. Kasi, parang nalugi ako. Ganun. Oo, ang laki ng lugi niya. Nalugi ko kasi noon nung umpisa. Imagine mo, ganun karami yung isda ko, lahat yun bilhin. Walang bawi yun. Walang breed yun. So, yung mga natira, ano yan, inalagaan ko lang. Sinubukan kong i-breed, nagkataon na may client ako na customer. Nagkaroon ng ng mga live foods na. Live foods. Parang yun ang nagpabalik sa akin eh. Okay. Yun ang kasi nagpabalik. yung mahirap pala kung bakit hindi nabubuhay na maayos yung mga beta namin dati. Kasi wala kaming mapakain na maganda. Wala. Kumbaga kasi kapag umorder kami, out of stock sila. Wala kaming makuhanan. So, wala kaming choice. Hayaan na lang namin wala kaming may pakain. Hanggang sa nagkaroon ako ng di ba? Yung farm na kinukuhanan. Yun ang nagpabalik sa kanya na ay meron tayong supply na kahit walang-wala or wala tayong ma-orderan, meron tayong pagkukuhanan. May nahanap kasi siyang property na laging binaba. Na nilagyan niya ng moina. Nag-try lang siya. Ngayon, dumami yung moinas doon. No. Kaya meron kaming steady supply ng moinas. Mga otits, sa mga gusto kami mag-contact, pwede nyo i-visit yung page namin, The Beta Museum. Sa mga gusto naman mag-walk-in, ang address namin is 37 Simon Street, La Loma, Quezon City. Guys, kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, ano naman ang tawag sa nag-show? Shower!